kukumpit. Yung employment skills pa. Baka takas ka man doon. Susunod, hahanapan ka ng employment skills. Tama? Usually, and yan. Naalala ko, pag mag-a-apply ka bilang call center agent, hindi naman pwedeng gusto mo lang mag-apply. May exam pa. Tama ba? Tama? Yes. Ano yun? Ano po na exam? Typing test. Kailangan minimum 60 words per minute ka. Eh paano kapag magta-type ka, dalawang daliri lang gamit? The quick brown fox jump over the lazy dog. Pagkatapos ng exam, 5 words per minute ka lang pala. Dalawang daliri lang. Tama? Eh, kailangan 60 average yun. Eh, kung mag-120 ka, eh, talagang panalo-panalo ka na talaga. After nun, anong next? Anong next? English proficiency test. After nun, may psychology test pa. Ang daming test. Tama? At sa call center pa lang yun. May mga kumpanya na engineering companies na nagpapa-exam pa na mas mahirap pa sa board exam. Nakakuha? Yes. So kung pag-uusapan natin employment skills, eh kailangan talagang super skill set kang tao para makuha mo yung dream job mo. Tama po ba? Yes. Tama? Nakakuha niyo po ba ako? Yes. Ayan. Pagdating naman po sa traditional business, kailangan din naman ng business skills. Ngayon, ang business skills, alam niyo po, hindi po yan nakakuha sa school. Kasi minsan may mga tao na nag-aaral ng Bachelor in Business Administration, major in blah 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 blah. Tama po ba? Yes. Pero pag tinanong mo yung professor na nagtuturo nun, ma'am, sir, ano pong business niyo? Wala. Passion ko, teaching. Pero nagtuturo ng business. Yes. Ang gulo. Tama? Di ba? Nag-aral ka, magnegosyo, pero yung mismo professor mo, walang negosyo. May mali. Tama? Ngayon, here's the hard truth. Ang business skills, nakukuha po yan hindi sa school. Particularly, makukuha mo yan sa field. Saan? Field. Sa field. May mga negosyante na willing magturo sa mga tao kung paano gawin o paano maging isang negosyante. Pero, bihira. Nakakuha? Kailangan mo ng mentor. Pero sino mentor ang hanapin mo? Merong story dyan. Okay lang ba? Share ko sa inyo? Yes. Meron ba? Alam niya na nasa field ang business skills. Kailangan niya makahanap ng mentor. So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa Ongpin. Kasi maraming negosyante sa Ongpin. Tama? Hindi nyo alam yung Ongpin? Ongpin sa Manila. May maraming mga Chinese businessman doon, maraming negosyante doon. Hinanap niya yung pinakamagaling na negosyante sa Ongpin. Gusto niyang magpamentor. Sabi niya, sir, tulungan mo naman ako. Idol kita. Gusto ko mag-business. Baka pwede mo akong turuan. Alam mo, sabi sa kanya ng Chinese, alam mo, iho, ikaw mali ka ng punta. Ako hindi pwede turo sa'yo. 10 taon na ako, lugi. Ganun po ba? Pero paglabas niya, kita niya may 2 Fortuner bago. Lahat ng anak, alam niya nag-aaral sa Ateneo. Sabay-sabay. At alam ng lahat na siya ang pinakamayaman doon. Tingin mo bakit tinitinuruan ng in-check yung bata? Bakit? Makopya. Simple lang, kasi hindi naman niya kamag-anak yun. Ang tuturuan niya, yung anak niya. Bakit? Kasi pag nagturo siya sa ibang tao, para siyang kumuha ng bato na ipupukpok niya sa ulo niya, kasi bukas, nag-alaman na siya. Tama mo ba? Yes. Kaya usually, mapansin natin, ang mga negosyo, minamana ng mga anak, ng mga apo. Pinapasa pa ba? Pero wala silang tinuturuan na hindi nila kamag-anak. Birang-bira lang. Unless sobrang lalim ng utang na loob sa'yo. Tama po ba? So, ibig sabihin, kung gusto mo matuto ng tamang pagninegosyo at kailangan mo ng mentor, sino negosyante magtuturo siya? Eh, alam niya na anytime, Kompetensya niya. magiging multo ka. Tama? Tama? Yes. Paano tayo asenso mga Pilipino? Correct. Di ba? At minsan, tayo pa, sa pamilya natin, hindi ka makakita ng Pinoy na negosyante. Bakit? Ang mga Pilipino, pag nagtuturo sa anak, aral ka mabuti ha. Kuha ka magandang grade para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Ang Chinese, hindi ganun. Ang Chinese, ikaw anak ha, ikaw aral buti. Ikaw kuha ganda grade. Para pag ikaw graduate, ikaw tayo, sarili mo business. Ito pamuhunan.
May pamuhunan. Bakit? Negosyante tatay. Negosyante lolo. May magtatayo ako mong kagagraduate na, maganda yung negosyo. Punalan mo? Punalan mo. Naalala ko ito yung classmate namin isang beses, hindi siya ganun katalino. Pag-graduate niya, dumating lolo niya, naka-Mercedes-Benz, inabutan pa siya ng regalo. Pagbukas, cheque, 1 million. Sabi sa kanya, Apo, patalo mo sa negosyo yan. Ipatalo. Bakit ipatalo? Ang goal ng lolo, natuto yung apo humawak ng pera. Kasi mas mabuti na matalo ka ng 1 million. Sa mga negosyong pipiliin mo, importante na tuto ka. Kesa matalo ka, pag binana mo na yung kumpanya natin. Ganun sila mag-training. Ganun kalalim yung mga Chinese na yan. Ang problema tayo mga Pilipino naman, on the other hand, anong ipapamana natin sa mga anak natin? Nagkatrabaho. Minsan, ano pa? Anak, di na ako makapagtrabaho. Tulungan mo ko. Hindi lang mo mapapababa yung anak ko. Ama, ikaw na lang ang pag-asa namin. Yung anak mo naman nabigat. Hindi na nakapag-asawa. Di ba? Alam nyo, hindi ko naman sinasabi na huwag tulungan. Hindi ko ganun. Ang sinasabi ko is, tulungan mo. Pamilya mo yun eh. Tama? Pero, huwag mo nang ipasa sa anak mo yung ganun. Kung ikaw, sumasalo ka ng ganun sa pamilya mo ngayon, di ba? At tulungan mo. Mag-anak mo. Pero huwag mo nang ipamana yung ganung kultura. Tama ba? Maging ikaw. Ikaw yung sobrang yaman, na ultimo, nabuhat mo na yun, nabuhat mo pa yung anak mo. Tama? Yes. Ay, yan. Kaya ngayon, ang tanong, paano na sa network? Paano yan? Saan ka kukuha ng skills? Kung dito, employment skills, dito, business skills, ito maganda sa networking. Yayakapin ka ng buo kahit sino ka. Ulitin ko yayakapin ka ng buo kahit saan ka galing. Bakit? Kasi ang skills dito, okay, may ability to relate to others even the illiterate. Imagine mo to. Sino dito na nag-sign up ka? Nag-encode ka? Tinanong ka namin kung graduate ka ba? Tinanong ba namin kayo kung tinapos na? Pinag-typing test ba namin kayo? Pinag-English proficiency test ba namin kayo? Pinag-calculus exam ba namin kayo? Wala. Kahit P6 test, wala dito. Kahit nga yung physical exam, wala. Yung, di ba, pagpapasok ka ng work, pinag-uhubad ka, tingnan kung may mga kung ano-ano ka. Walang ganun. At ang maganda, pag graduate, hindi pala graduate, pagpasok mo dito, may training. At yung training, ganda. Tama? Yes. Tama, pang-training na pang-executive. Yung pinapakinggan ng mga managers kung paano sila pinapadala sa mga training, yung tinuturo dito. Yung tinuturo sa mga junior executive vice president, yung narinig nyo ngayon. At yun pa yung mga tuturo ko sa inyo. Kaya kahit saan ka galing, hindi ka man nakatapos, wala ka man narating na malaki, wala kaming pake. As long as part ka ng organization na to, ite-train ka namin. Ganda? Yes. Pakang ganda mo. May mga millionaires ang network marketing industry na magtataka ka, paano naging milyonaryo? Paano naging milyonaryo yun? Dati, dropout student. Ex-janitor. Di ba? Rank and file employee lang. Pero yumaman. Di ba? So, ibig sabihin, ito yung industriya na hindi ka huhusgahan kung paano ka nagsimula. Huhusgahan ka ng industriya, paano ka magtatapos? Nakuha? Hindi ko sinasabing madali. Hindi ko sinasabing easy dito. Guys, may effort to. Papawisan ka, magpupuyat ka, mapapagod ka, may araw na gano'n. Pero worth it. Kasi after 1 to 2 years, kung hindi ka na nagko-commute, malayo-layo na narating mo, pero hindi pa. Tama? Yes. Ayun yan. Kaya yun ang maganda. Doon ako na-inlove sa industriya nito. Pwede kang mag-transform ng buhay ng ibang tao. Tumulong sa bawat tao na hindi mo kailangan tignan kung ano bang meron tong tao to. Pwede ka mag-training on the spot. Tama? Yes. Natututo ba? Yes. Kaya ako nandito ka sa ganitong industriya. At kahit sabihin man natin na lahat ng malas ay napunta na sa'yo ng mga nakarang panahon, walang oportunidad na dumadating sa'yo. Ito na ang pinakamalaking oportunidad na magbabago ng mundo.
Dahil hindi ka kailangan hanapan ng kaya. Nakuha? Yes. Ayan. Okay, o pag-usapan natin yung time. O dito, 8 to 12 hours a day. Dito, pag sara tindahan, wala kita. Tama? Yes. Ito maganda naman. Dito, ganun din. May oras din. Pag hindi mo rin binuksan, wala din kita. Pero ang maganda din dito sa network marketing, may time freedom. It saves time. Bigyan ko kayo ng example. Nung nag-start ako mag-network, first year ko, 19 ako noon, 20 years old ako nung first million ako sa ganitong industry. Yung kikitain ko for the next 10 years bilang isang engineer, kinita ko yun ng 1 year. So nakatipid ako ng 9 years. So ibig sabihin, naisip ko, kung nakatipid ako ng 9 years, ano yun, pedix na lang ako ng 9 years pa? Eh, hindi. Habang ko yan. Laban yan. Bakit? Kasi may mga tao na nagre-retire at the age of 60 na bibili nila yung pangarap nilang kasakyan. Tama. Pangarap nilang bahay 60. May mga ganun. Pero matupantay nyo 60. Pwede namang 30 lang. Pwede namang 40 lang. Tama? Yes. Kasi minsan, pag 60 ka lang, naka-Mercedes-Benz ka, baka number 1 pa lang ng aircon mo, giniginom ka na. Di mo na ma-enjoy. Di ba? Imagine mo, magbe-beach ka, punta ka ng beach, 70 years old ka, doon ka palang financially free, nag-swimsuit ka, puro pulubot na, matatakbuhan yung mga tao. Saglit lang, ayaw mo na, bakit? Pagod ka na. Hindi mo na ma-enjoy. Tama? Ang maganda sa network marketing, dahil to may leverage, pwede kang bumuo ng team. Hindi lang yung team na ang nabuo mo, since merong time leverage, ang ganda ng kita, pwede maging global. Ang nakakatuwa doon, pwede kang bigyan ng oras na sa maliit na panahon, yung 20 years na trabaho, 2 taon. Pero syempre, dapat buksan mo yung negosyo mo. Hindi pwedeng member ka lang. 10 taon na akong member, ano ginawa mo? Wala. Tusukin ko ilong mo. Nakakuha po? Yes. Ayun yan. Ngayon, ito, probability na maabot mo ang mga pangarap mo. Ano yung chance na maabot mo ang pangarap mo? Sa employment, sobrang baba. Unless, lightning strikes, alam mo yun, mapamanahan ka. Or sabihin natin na nagtrabaho ka sa Middle East, nagustuhan ka ng hari o ng prinsipe doon, di ba? Pwede yun. Pero hindi araw-araw may ganong storya. Kaya, ang sagot, no. Kasi mas 99% ng mga nagtatrabaho, hindi naaabot ang pangarap. Sumunod, sa negosyo naman, sa traditional business, depende sa konsepto ng negosyong papasukin mo. Bigyan kayo ng storya. Okay lang? Sino rito ang pamilyar sa Manginasal? Nakakain na sa Manginasal? Nakakita na may Manginasal? Nakarinig na lang? Nakarinig na may Manginasal? Oh. Alam mo ba na ang Manginasal, ang negosyo na yan, nag-start yan, ang may-ari yan, si Mr. Injap Siya. At nagsimula siya ng Manginasal, ang puhunan niyan, utang. 2 milyon. Yung iba sa magulang, yung iba sa mga kaibigan. Meron siyang isang konsepto na talagang pinagkakaguluhan ng mga Pilipino na nagsimula yan. Yung konsepto ng Only Rice. Naging issue yan. Sa isang bansa na marami ang nagugutom, may isang restaurant, unlimited ang kanin. Tama? Noong mga panahon na hindi pa yan commercialized, at kumbaga si Injap Siya lang talaga ang pinaka-majority owner dyan. Ano pa yan? Kakain ka pa sa daon ng saging. Naalala niyo yan? Yes. 2000 na yun to. 2008. 2009. Dumami yung mga branches ng Manginasal. Alam mo, nagkatapatan yung Jollibee sa kayo Manginasal sa Makati. True story. Yes. Tanghali, sa kagabi, walang kumakain sa Jollibee, lahat nasa Manginasal na. Bakit? Yung 100 mo sa Jollibee, pag kumain ka, hanggang dito lang. Hindi bumababa. Pag sa Manginasal ka kumain, akala mo, tinalo mo yung Manginasal, kahit makasampu ka, dami. Busog ka ngayon, grabe, bukas ulit. Pag mag-birthday ka, Manginasal pa rin. Na-news pa nga yan. Dapat nagtitipid daw ng kanin. Kasi sa bansa natin, kulang tayo sa kanin, ba't nagpapa-unli kayo? Pero walang nagawa yung balita tuloy-tuloy lang. Eto malupit. Dahil nga, nagkatapatan sa Makati, Prime District, sa Metro Manila, nilalaraw yung Jollibee.
Ang daming tao sa Mag-Inasal, nakarating yun sa top management ng Jollibee. Sabi nila, kakainin tayo nitong negosyo ito, mamamatay yung Jollibee. Wala eh. Alam mo yung franchisee na nag-franchise ng Jollibee na yun for 30 million pesos, isang franchise ng Jollibee, wala pang gamit, pwesto, wala pang construction, 30 million para sa pangalan. Napilitan siyang magpa-only rice. Inabonohan niya para hindi sila matalo. Magkano rice ngayon ng Jollibee? 40? 30. Ina-only niya. Para lang makasabay. And syempre, bawal yun sa franchise agreement. Bakit papa-only ka? Wala naman tayong ganyan. Nakarating yun sa top management. Hanggang nakita ng top management na, uy, kakainin tayo nito, may ganyan pala. Alam mo ginawa ng may-ari ng Jollibee? Kinausap yung may-ari ng Mag-Inasal. Binili. Bibilhin ko, 75% ng negosyo mo, 2 billion.